already take those guys. Huh? We already Huh? Where are you going? Hello everyone, this is Renan, isang OFW for 18 years at based dito sa Dubai. At usapang reality po tayo ulit dito sa Renan's Reality YouTube channel. So nakita niyo po siguro sa thumbnail na nakakadurog po pala ng puso talaga yung ganyang eksena na magpapaalaman sa airport. Na-imagine ko lang po na paano na lang yung mga OFW na maalis ng Pilipinas para iwanan ng kanilang pamilya. So yan po ay naranasan ko na uuwi po yung aking mag-ina sa Pilipinas, pero bakasyon lang po yan. Mas more po yung mararamdaman nung mag-iwalay ng 1 o 2 taon, o yung iba ay mas matagal pa. Kaya naisip ko lang po na talagang realidad din na yung sakripisyo na ginagawa ng mga OFW para iwanan ang kanilang pamilya sa Pilipinas at makapagsapalaran sa ibang bansa para sa pinapangarap natin ng magandang kinabukasan, maginhawang buhay at pangarap para sa ating mga mahal sa buhay. Mabigyan sila ng maayos na buhay pa sa hinaharap. Yun po ang isang realidad na sakit. Talagang grabe nung naramdaman ko yun na niyakap ako ng anak ko na uwi na sila. Sabi ko, yung realization doon, ganito pala yun. Lalo na nung umuwi na ako rito sa aming bahay dito sa Dubai, talagang naisip ko na nung mag-isa na ako, na-realize yung lahat yung bigat na nararamdaman ko. So yun nga po, alam niyo naman na nawalan din tayo ng trabaho, kaya siguro sa mga susunod na upload maikukwento ko sa inyo kung bakit ako naiwan dito sa Dubai. Dahil nga po nawalan tayo ng trabaho at kasalukuyang naghahanap ng trabaho. So at may reason din naman kung bakit po kami nag-decide na sila na lang muna ang umuwi. At yun po ang kwento natin sa susunod na uploads. Hanggang po na-share ko lang yung lungkot, yung sakit, yung nararamdaman pala ng isang OFW na iiwanan mo, yung naiiwanan ka o iiwanan mo ano sa buhay. Kasi naranasan ko po yung first na abroad go back in 2006, binata pa ako, pero binata pa po ako nun. So sakit din, talagang sakit iwanan ng pamilya. Talagang ang hirap, lalo dadatnan mo, first time dadatnan mo, wala kang kalam-alam. Pero iba yung sakit, iba yung lungkot na naramdaman ko nung may anak ka. Iiwanan, ganun pala, kabigat, ganun pala, sakit yun. Kaya para sa atin, para sa mga Pilipino, may pagsapalaran at kinakailangan, iwanan ang kanilang anak. Saludo po ako sa inyo, saludo po ako sa sakripisyo at sa tibay ng kalooban niyo. Kasi ako po, 1 buwan lang sila na mawala, pero napakahirap sa akin. Kaya pag naiisip ko po yung lagi, talagang sinasabi ko, iba yung bigat sa kalooban na iwanan mo pala matagal yung mahal sa buhay. Lalo siguro yung anak mo, talaga iba, lalo malapit sa'yo yung anak mo. Grabe yung naramdaman ko, lungkot nun. Pero siyempre, hindi ko naman ipapakita sa kanila yun. Lalo sa asawa ko, hindi ko papakita yun kasi alam ko naman malulungkot din siya, may hirapan din siya. So kinugin ko na lang at hanggang sa magwalay kami, wala akong pinakita ng emosyon. Actually, gano'n naman po talaga ako. Hindi ako masyadong nagpapakita ng emosyon, hindi ko mababaan luha. Kaya yung asawa ko, naiyak, alam ko naiyak siya. Lalo naman sumisigaw na yung anak ko, pero kaya nga sabi ko, iba talaga yung bigat. Kaya saludo po ako sa lahat ng mga kababayan natin na nagagawa at talagang nilalabanan yung lungkot at grabing pangungulila sa mahal sa buhay. Saludo po ako sa inyo at palagi po kayong magdadasal, lalapit sa Diyos, mag-iingat at lagi niyong tandaan na ang Diyos ay nandyan para sa atin sa lahat. Kaya palagi po kayong
lalapit sa kanya, tatawag, bigyan pa ng lakas at tibay ng kalooban sa lahat ng oras. Yun po, dyan sa part na yan, talagang nakikita nyo, papalapit na po sila dyan sa immigration. Papasok na po sila ng immigration dyan. Kaya dyan yung grabe na talaga yung nararamdaman ko dyan. Pero di ko pa napakalabas. Wala akong pinakitang emosyon na kahit ano dyan. Pero nung tumalikod na, yan, paalaman na kami, malik na sa anak ko, sa asawa ko. Kung tumalikod na sila, grabe na. Ang bigat, parang ang bigat sa kalooban. Pero, alam ko naman, isang buwan lang yan. Kaya, ayun. So, yun lang po, na-share ko lang sa inyo. Yung ganun. Ngayon naman po, gusto ko lang ipakita sa inyo yung naging flight nila through Flight Radar 24, ang app. So, gusto ko lang po makita nyo yung flight path nila hanggang sa makalapag sila ng Pilipinas. Thank you Lord for the safe and sound flight ng aking mag-ina at ng aeroplano na kanilang sinakyan. So, enjoy lang po at salamat muli sa inyong panonood. Mabuhay po kayong lahat. Stay strong and stay positive. God bless us all mightily.